Hello po, I am Joseph Flores Witchcraft at bago po natin simulan tong video na to, may intro muna ako sa inyo. I-research nyo muna si Annalise Michel, yung babae sa Germany na sinapian ng legendary 6 demons. At kung bakit ko siya nabanggit dito sa kaso ng Justice Ritual ni Rene Batorbonia. I-research nyo muna yung si Annalise Michel aka Emily Rose, yung mga sumanib sa kanya, kung bakit siya sinaniban at bakit yun ay lahat po ng demonyo na sumanib kay Annalise Michel ipapasanib ko po doon sa mga gumawa ng masama kay Rene Batorbonia. Lahat po ng pinagtagpan ng kaso na to. So research nyo muna si Annalise Michel. Just a quick peek, ito po siya. Beware, medyo graphic po ito and nakakatakot, so mahina yung ano mo kung papanoorin. Es ist so laut. Nur gibt's nur da, wo die Liebe ist. Ja, aber es gibt neue Anonen. This is gonna be lit. This is gonna be the best. So panoorin niyo po yung buo yung video para mas ma-explain ko sa inyo. And thank you very much. Hello guys, I'm just Flores Witchcraft and tumatalab po yung mga unang ginawa ko na Justice Ritual para kay Rene Batorbonia at kay Divine Adeli. And today, meron po akong good news na mas good news sa inyo. Alright? So, pakinggan niyo po ito at please panoorin niyo hanggang huli. This is not gonna be boring dahil one by one explain ko sa inyo kung ano yung gagawin ko. So, una sa lahat, sa mga nagsasabi po ng susuportahan nyo ako, sa mga nakasuporta sa akin simula una hanggang sa sana wag kayong maumay, wag kayong mag-comment ng puro ganyan. Hindi po, may nangyayari po. Yung sa news, yung mga pag-rant-rant ang nanay ni Bobet, hayaan nyo lang siya doon kasi nagluluksang ina yun eh. Siyempre, natatagalan, siyempre, di ba? 1 month na, wala pa rin, para sa inyo, wala pa rin nangyayari. Puro imbestiga pa din sila, patawag, imbestiga, which is cool, which is good, kasi kahit paano may ginagawa sila. Pero, wag nyo pong ilinya doon yung ginagawa kong hustisya para kay Rene. Wag nyo po ako ilinya sa mga dahil una sa lahat, wala po akong contact sa pamilya ni Rene. Ito po ay ginawa ko dahil sa supportan nyo rin at pag-i-encourage ninyo at ginusto ko din naman. Different po itong hustisyang binibigay ko. Okay? Different po yung ways ko. Wag nyo po akong helin tulad sa mga yun. May process po sila. Sa akin meron din. Pero sa akin, there is a reason po. There is a reason kung bakit tahimik ang mga tahimik. Hindi na po sila tahimik ng dahil tahimik ba sila dahil coordinated yung pagiging tahimik nila. Pag kayo magsalita, makakalimutan din ng tao yan. Or baka naman tahimik sila kasi baka nababaliw na sila. Baka may nangyayari na sa kanila behind the scenes na hindi nyo alam at hindi nyo nakikita. Diba sinabi ko sa inyo from the start, yung ginagawa kong Justice Ritual, para kay Rene Batorbonia at kay Divine Adeli will be a silent killer. Will be silent. Hindi po yan, una sa lahat, wala akong acknowledgement. Diba? Una sa lahat, di ako ganun kasikat. Diba? So, syempre, hindi rin maingay masyado to. Malalaman nyo lang yan kasi sa gawa ng sa update ko. Okay? Syempre, ano tayo rito? Hindi naman sa nagpa-play safe tayo. Hindi ako pwedeng magbanggit ng pangalan ng kung sino. Hindi ko na pwedeng banggitin yung universidad na tinutukoy. Hindi na. Ang pwede ko lang banggitin dito ay si Rene Batorbonia at si Divine Adeli. Dahil hustisya lang nila. You know this? This sign. Yan. Quiet lang tayo. Quiet lang yung atin. Tayo lang nakakaalam. At makikiusap ako nga pala sa inyo na wag nyo namang i-mention yung nanay ni Rene, si Ma'am Robilin. Wag nyo na siyang i-mention. Di na kailangan at management niyan. Di na kailangan ng quote-on-quote respect sa pamilya dahil hindi na kailangan ng ganun. This is my own act. Ito po ay gagawin ko
Dahil alam ko na wala namang mangyayari talaga sa mga investigasyon na yan. Hindi po talaga makukulong ang mga dapat makulong. Pero may makukulong. Di ba nga sabi ko, huwag yung ihalin tulad yung sa akin. Yung justice na sinasabi nila na imbestiga na yan. Sa justice na gagawin ko, dahil ang akin spiritual. Iba po yung akin dyan. This is much more efficiently effective. So, this is what's gonna happen. I-explain ko kung sa inyo kung ano yung next step na gagawin ko. Syempre, wag na kayo magsabi ng wag mo nang sabihin siya ng strategy nyo dahil baka makakounter. Ano makakounter? Paano nila makakounter yun? Ha? Lalapit sila sa ibang faith healer? Wala pa nagtangkang kumalaban sa akin na nanalo. Ano, magpapaprotection sila sa kung kanino? Magdadasal sila kay God? Sa tingin nyo, paprotektahan sila ni God nang alam ni God na may ginawa silang masama at ayaw nilang aminin ng totoo dahil sila magkakasama doon sa team building na yon? Ha? There were no survivors there. It's a homicide. At yan ay nanggaling na mismo sa pulis. Na matagal ko lang sinasabi may foul play dyan. Hindi nga lang nila name drop, syempre. Hindi nila name drop dyan yung mga anak mayaman. Di ba? Mga anak mayaman na protektado yung mga lawyers nila. Syempre, protektado sila sa batas. Pero sa mata ng Panginoon at sa parusa ng Diablo, wala silang kaligtasan doon. And I hold both ties. I hold those both ties. I'm holding those both ties. So this is what I'm gonna do. Do you know yung infamous 1970s exorcism sa Germany na nangyari kay Anneliese Michel? Yung woman, yung teenage woman na German Catholic na sinaniba or supposedly sinaniba ng legendary 6 demons. Cain, Nero, Judas, Fleischmann, Hitler, and the devil himself, Lucifer, which is voila, na sinaniban. So yes, what I'm gonna do is to do a ritual. Medyo this is ingenious. No one has ever done this before. This is deadly. And this is a very, very different ritual na wala pang ni isang nakagawa at nakaisip nito sa buong mundo. Ako lang ang makakagawa nito. At otoridad ko yan because syempre hindi man ako ganun kasikat, hindi naman ako ganun kakilala, pero mawalang galang lang sa inyo, I'm just a Flores witchcraft. Bibihira po ang lumalabas sa isang kagaya ko na marunong manghula ng walang baraha, walang kristal na bola. Kasi ang mga manggagamot po, pinapanganak po yan. Totoo po ang mga faith healers at mga manguhula. Totoo po yan. Diba may mga sikat ng ganun. Pero sila, hindi individual pang powers nila. Meron po silang, ang tawag dun sa mga elite. May mga magaling manghula sa baraha, elite yun. May mga magaling manggamot, elite din yun. Meron namang kagaya ko na rare. Na syempre sa modern world natin hindi naman ako kikilalanin kasi nakabase tayo sa followers, but I am one of the kind. I'm one of the kind because I can do it all with both hands. Ay, behind my back. Kaya ko pong gawin lahat yon nang hindi ko hinahawakan ng tao at alam nyo naman yan, di ba? Pero hindi ko naman yung pinagmamala. I'm not saying na I'm better. It's just so hurtful pag narinig nila tong ganito nang galing sa akin na hindi naman ako kilala. But it's just the way it is. My bloodline and my power is exceptionally rare. I can do all those things nang nakapikit. Nang sabay-sabay. So hanggang doon na lang muna yung explanation ko doon about sa akin. This is not about me. This is about Rene and Divine at kung anong gagawin ko. Because what I will do is very deadly. What I will do is very, very dangerous. I am gonna call the 6 demons that will possess
of those who did wrong to Rene Batorbonia. Pasasapiin ko po yung mga sumapi kay Annalise Michelle doon sa mga tao na gumawa ng hindi maganda kay Rene Batorbonia. Galing, no? So yes, I'm so excited at ginagain ko lang yung aking yung venue kung saan kong gagawin yun, ginayos ko lang, inorganize ko lang, pwede baka siguro dito na lang nire-regain ko lang yung katawan ko, nire-ready ko yung katawan ko because I'm gonna communicate with Annalise Michelle herself. I'm gonna connect with her soul, hindi ko siya gagambalain. I'm gonna ask for her permissions because it was her fate who changed the century when it comes to exorcism. Sa kanya po nakabase yung movie na Emily Rose. At lahat po ng sumapi kay Annalise Michelle, ipapasapi ko doon sa mga killer ni Rene Batorbonia. Or hindi nagsasabi ng totoo. So yun lang. Abangan nyo yung susunod ko na upload. Baka bigla ko na lang i-upload yung nagawa ko na yung ritual. So yun, salamat sa suporta ninyo. Thank you.